Breaking news mga kabayan, China Coast Guard iyak ngayon dahil muntik nang madali sa kanilang kadramahan sa West Philippine Sea. Habang nagpapatrol ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, biglang tumawid sa harapan ang China Coast Guard 21550. Muntik mahagip ng Philippine Coast Guard ang barko ng China Coast Guard. Kahit ano pa man ang kanilang kadramahan, walang maniniwala sa China ngayon. Natural gas exploration sa West Philippine Sea kayang tustusan ang mga pangailangan ng bansa hanggang 10 taon o mahigit pa. Hydrogen exploration, kauna-unahan sa buong mundo, matatagpuan sa Pilipinas. China out, Israel, Australia, Amerika at maging ang United Arab Emirates is in para mamuhunan sa oil at gas exploration sa Pilipinas nang umaabot sa 43 billion US dollar o mahigit 2.4 trillion peso. Bagong contracts, for example, we have a company from Australia, from Israel, from the US, ano pong mga countries natin? UAE. For example, sabihin ko lang na ang investment nito, total nito, yung bago, 43 billion dollars ba ito? US dollars. Ang potential naman. Na hindi nakaporma sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Iyak ang China ngayon at hinahanapan nila ng butas ang Pilipinas dahil hindi katulad ng dati na umiilag ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Ngayon, akala nila titiklop ang BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701, pero nagkakamali sila. Muntik nang mahagip ng barko ng Pilipinas ang China Coast Guard 21550 nang puwersahan itong tumawi sa bow o harapang bahagi ng BRP Teresa Magbanwa. Galit na galit ang China Coast Guard dahil akala nila titigil ang barko ng Pilipinas. Nangyari ang insidente habang nagpapatrol ang barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang nakakatawa sila yung feeling gangster tapos biglang crying master. Isa lang ang masisiguro namin, walang maniniwala sa anumang kadramahan ng China Communist Party dahil kung saan man naglalayag ang BRP Teresa Magbanwa, yan ay sa mga nasasakupan ng Pilipinas. 菲律宾970谣船，我是中国海警21555洞艇，你的操纵不安全且不专业。 立即停止你的危险操纵行为，并转向远离，否则一切后果由你承担。 Stop your dangerous move and keep clear immediately, or you will bear full responsibility for all the cancer. Grabe mga kabayan, nasa 43 billion US dollar o katumbas ng humigit kumulang 2.4 trillion peso ngayon ang investment ng iba't ibang kumpanya at mga bansa sa pagdating sa paggalugad ng oil at gas sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Kabilang na dito ang bansang Australia, Israel, Amerika, United Arab Emirates at iba pang mga kumpanya. Hindi lamang China ang opsyon ng Pilipinas ngayon. Mas marami mga bansa ang gustong makipag-partner sa Pilipinas dahil sa nakikita nilang malaking potensyal ng mga mapagkukunan we have ng many enerhiya. possible investors. Ito yung mga bagong contracts. For example, we have a company from Australia, from Israel, from the US, ano pong mga countries natin? UAE. So different companies, different countries, no? For example, sabihin ko lang na ang investment nito, total nito, yung bago, mga 43 billion dollars ba ito? US dollars. Ang potential ng mga bagong so malaking investment to sa mga foreigners, but they're very interested in the Philippines. I think nakita nila yung magandang investment opportunity, not just the opportunity, pero yung climate natin, na it's time for them to come in. So nakita nila na we have the right policies and leadership para mag-invest ng 43 billion dollars. So, kaya marami po, hindi lang po Chinese ang interested, kundi marami sa pong ibang ibang balita naman, kinumpirma naman ang kalihim ng enerhiya ng Pilipinas na kasalukuyang nagbubutas na ang isang barko ng Amerika, ang Noble Viking, na kinontrata ng bansa para sa natural gas drilling malapit sa Palawan sa West Philippine Sea. Kapag meron na tayong bagong source ng natural gas, kahit magkagulo pa sa ibang bansa, wala tayong magiging problema. Yan ang sinabi ni Department of Energy Secretary Garing sa isang press conference sa Malacanang. Balik lang ako dun sa exploration natin. So nagdi-drill sila today, no? Dumating sila a few weeks ago lang. Etong Viking na
na nagdidrill. Magdidrill yan mga 1 kilometro ng lalim and then it will drill around 2 kilometers more. So mga 3 kilometers yan. Ganun impressive ang tinatrabaho nito. 3 wells pa yan, hindi lang nag-iisa. So anong expectations natin? Within the year, we will know kung meron nga or wala, kung ano yung pressure dyan sa wells natin, especially the 2, Camago and Malampaya East. Ang isa, we're hoping, and I think we are quite optimistic about it, etong bagong Pag-asa na additional na source natin. What is the importance ng mga wells na to or yung ginagawa ng Malampaya? Kasi this provides energy also to the country and it's indigenous. Kahit maggera man kung saan-saan na part ng mundo, safe tayo, mapoprotektasyon na natin kasi atin yon. Inihayag din ng kalihim ng enerhiya ng bansa na dapat noon pa sinimulan ang proyektong ito, which is around 2015, upang mas napakinabangan ito ng bansa. Pero kahit paano pa man, sa patuloy na pagpuprosige ng kasalukuyang gobyerno, natuloy ang nasabing proyekto. I-explain ko lang. So ang isa ko lang na i-emphasize, ang Malampaya was awarded in 2001. If we have the slide, just show it. 2001 yan. Nag-operate siya, 1989. 89 na award. Nag-operate siya 2001. More than 10 years ang development yan. 10 years siya na para i-construct lahat, i-study and everything. And then, hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin yan, supplying so much of our electricity. Pag nakikita nyo sana yan yung kung ilan ang mga contracts na ginawa ng mga previous administration. Si President Marcos, 30 contracts. Ang sunod niyan, pakonti ng pakonti. Ayan, nakita nyo ba? 30 contracts during, 158 contracts during Marcos Sr. Then, during Aquino, kumukonti siya, 34 contracts. Ramos, 38 contracts. During Estrada time, 18. Arroyo, 22. Aquino, 16. Duterte, 6. Talagang bumabagsak siya. We should have done the Malampaya extension and exploration 10 years ago. At the very least. If it takes 10 years to develop Malampaya original, siguro naman dapat naisip na natin yan, magkakonti na. I think this is commendable in a sense na nagawa ngayon ang extension and it will extend Malampaya for another 10 years. Kung hindi ito ginawa ngayon, mauubusan tayo ng gas. So, with this administration, we have Laban Pinas.